Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot
kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Ano ba yung AI na yan? May show na pala tungkol dyan sa radio? Abay, kakaiba na talaga ang panahon ngayon, no? Ay, gusto ko yung pakinggan. Oy, Mare, alam mo ba, meron na raw na radio show tungkol sa AI. Talaga ba, Mare? Anong AI? Sismis ba to? Hindi yan sismis, Mare. Alamin to. Pre, narinig nyo na ba yung The AI Talks with the Voice Master? Ay, gusto ko yung pakinggan. Pre, narinig nyo na ba yung The AI Talks with the Voice Master sa Radio Pilipinas daw sa August? AI? Abangan ngayong Agosto ang The AI Talks with the Voice Master sa Radyo Pilipinas. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello, great day, mabuhay. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Yan, ako po si Pocholo De Leon Gonzales, kilala bilang the Voice Master of the Philippines. Yan po, 3 dekada na po tayo sa radyo, TV at commercials, mga cartoons. At ngayon naman, tayo po magiging boses ng AI para sa buong Pilipinas at para sa buong mundo. Yun, great day. At ako naman si Mac Florendo, ang kabady nyo, ang makakasama nyo dito sa AI journey ninyo. Isang guro, innovator, at partner ni Voice Master para gawing mas madali at malinaw ang AI para sa ating lahat. Ayan, alam nyo ba, karamihan iniisip na ang AI ay pang mayaman lang. You know? Talaga? Oo, at isipin nyo, itong AI na to, no? Pang teki lang daw, Mac, no? At pero mali yan. At ang AI ngayon ay para sa lahat. Ito pong programang ito ay ginawa para sa mga ordinaryong Filipino. Para kayo ay mas maintindihan nyo bakit nga ba kailangan ang artificial intelligence ngayon sa makabagong panahon na Mac, no? At ito ay para din sa mga guro, ayan, para sa mga estudyante, para sa mga OFW, driver, magsasaka, mangingisda, tindera at kahit sa simpleng mamamayan na gustong gumaan ng buhay nila. So para talaga sa lahat, no? Lahat ng Pilipino. Isipin mo, meron ng AI na tumutulong sa magsasaka para malaman nila kung kailan yung magandang panahon para magtanim, di ba? Yung tama. Meron ding AI syempre sa mga estudyante sa paggawa nila ng report. Di ba, familiar din tayo dyan sa mga translations, no? Iba't ibang lengguwahe. Yes. Kayang-kaya na ngayon eh. Even nga yung papunta dito, meron tayong apps para maiwasan natin yung traffic. Mas madali nga kanina hindi ako na traffic dahil sa AI. Diba? Actually, everyday, Mac, ginagamit na natin yung AI. At para sa amin, ang AI po, hindi lang yan artificial intelligence, no? Ayan, kundi, eto, ating inobasyon, AI. Para makagawa tayo ng bago at kapaki-pakinabang. Tapos, ating inspirasyon, AI na naman. Para magamit natin sa mabuting paraan.
at ating inaasahan para sumuporta sa ating kinabukasan. Ang galing pala, no? Pwede pala siya maging ganun din, maraming, no? Parang ako, AI voice master. Mamaya papakilala po ulit tayo, no? Bakit AI? Artificial intelligence ba ako? No. I am an kumbaga authentic innovator. Ayan, AI, di ba? Kasi we innovate, we adapt the new technology, lalo na mamaya marami tayong mga pag-uusapan dahil intro pa lang naman po ito. At syempre, ito rin ang kauna-unahang AI radio show sa buong mundo. Sa buong mundo? Yes, kasi karamihan podcast. Sa bagay. Yan diba? Yung ginagawa ng marami ngayon. At napaka-exciting itong ating mga magiging bisita, magiging guest mamaya. Tama, alright? Galing. And dito sa AI Talks with the Voice Master, dadalhin namin ang AI literacy at edukasyon sa lahat ng sulok ng bansa. Yes. Para mas maging mas matalino, mas magaling, at mas makabuluhan tayong mga Pilipino. Exactly. At syempre, ito po ang nag-iisang AI Talks with the Voice Master and Mac Florendo. Ayan. So, alam nyo, nakakatuwa dahil napakarami nating mamayang bisita. At pag-usapan natin, bakit nga ba tayo nandito? No? At ngayon, iniisip ng mga tao, bago tong tunog na to eh. Correct. No? Bago yung tunog na naririnig nila. Ano bang meron dito sa show natin? Yan, nakakatuwa nga. No? Kasi, syempre, kapag, especially social media, no? Pamilyar tayo dyan sa AI. Pero at the same time, marami tayong bagay na hindi rin alam. Pamilyar pero hindi rin talaga natin alam. And especially, no, kapag hindi natin alam yung isang bagay, marami ding natatakot o iniiwasan din nila. No, kasi lalo na yung sa mga nagtatrabaho. Baka daw mapalitan sila ng mga robot. No? Mga robot ba yan? Hindi. Ito, mas magandang usapan. Kasi yung AI, 1950s pa to eh. Para sa kaalaman ng mga listeners natin na itong ating sinatawag na artificial intelligence, matagal nang na-invento yan. Pero ngayon lang mga year 2000, especially during the pandemic, napag-usapan dahil yung tao wala namang ginagawa during that time, di ba? Nasa internet lang. Yan. Halimbawa, ito pag nag-Facebook ka at biglang may lumabas na ads, yan. Gusto mo bang bilhin yon? Alam mo yun kasi AI yung nagpapakita noon. Yung napakarami ding mga nangyayari ngayon na AI na yung gumagawa. Pero dito sa Pilipinas halos hindi na pag-uusapan dahil syempre iba ang focus eh. Ngayon sana at even the DepEd ngayon ay nagsisimula na dahil kausap natin si Secretary Sani Angara. Sobrang na-appreciate niya yung mga ginagawa din natin. Kasi tayo rin kasi ang founder ng AI Education PH. No, ang goal natin is to bring AI to every students, to every teachers sa buong Pilipinas. Importante yan kasi always evolving. Tsaka sa education, dapat lagi kang natututo. And syempre AI, technology, lahat ng bagay yan, importante yan. Para sa future din natin. Ayan. So again, sa mga nakikinig at nanonood, ito po ang kauna-unahang AI-driven na radio show sa buong mundo. Ano ibig sabihin nun? Artificial intelligence and authentic innovation. Yes. Dahil talagang tayo, we've been doing AI since 2010 pa. Mac, no? At alam mo yan, ako nagturo sa'yo. Ano bang correct. Ano bang importance ng AI? At sabi ko nga, you are your AI. Ikaw ang AI mo. So kung ano yung ginagawa mo, inag-aaralan din yan ng AI mo. Alam mo ito, since maganda tayong pag-usapan to, na nagsimula ang awareness ng mga Filipino, especially lahat ng tao sa buong mundo, nung lumabas ang ChatGPT nung November 2023. So, during that time, meron pa yung limit, no? Yung limit niya kung kailan lang siya na kumbaga na machine learn, yung data na ginagamit ay limited lang noong time na yon. Correct. No, unlike ngayon sa 'di ba? Alam ko ChatGPT 2 pa 'yan eh. Ngayon ChatGPT 5 na. Bago lang, bago update. Iba-iba na yung version, no? Iba-ibang model na. At ngayon isa na lang na model ang ginagamit. Kasi yung bagong ChatGPT ngayon,
siya na yung nagdi-detect at nag-identify kung anong klaseng model yung gagamitin mo. For example, yung gusto mo mag-research. Yes. Yun, yung deep research niya, siya na yung mag-identify. O kung gusto mo mag-coding. Correct. Iba rin. rin. Gusto mong gumawa ng picture or gumawa ng video. Correct. So, siya na rin mag-isa. So, this is really, kumbaga, leap forward. Siguro, kung sa pag-aaral, para kang, di ba, ang AI kasi, para yung baby, na sa simula, hindi mo yan, wala siyang alam. Correct. So, kung ano yung data, kung ano yung information na sinasabi mo lang sa kanya, yun lang yung maalalaman niya. So, hindi siya pwedeng mag-invento. Kaya nga, sa ngayon, ang nangyayari, maraming gumagamit sa AI sa maling paraan. Oo, marami din yan. Pati yung mga, sabihin nating, mga manloloko, scammer, nag-e-evolve din sila. Totoo yun. Diba? Ang masama, kasi kung sila lang ang nag-e-evolve, hindi yung mga ordinaryong tao at mga mabubuting tao. Mas marami. Kaya nandito ang programang AI Talks with the Voice Master para turuan kayo. No? Hindi lang kung paano, kung hindi bakit. No? Bakit ninyo dapat malaman at alamin ang mabuting paggamit, no? Ethical use of artificial intelligence, especially nowadays na we have this window, no? We have this window, ito lang yung pagkakataon natin na gawin yung mga bagay na to kasi by 2026 it's everybody's ball game. Lahat gagamit na ng AI. Maniwala ka. Kagabi lang nag-post ako ng article about AI in voice acting. Kasi for the longest time anti-AI ang mga voice talent sa buong mundo. Oo, napansin ko rin yan. Pero ngayon magugulat ka, may workshop na sila about AI voice acting. Teka, kakaiba, di ba? Kala ko ayaw din nila. Ayun na nga. Pero okay lang yun. We're not against it and we're happy na ngayon tinanggap na nila. Kasi kung hindi, how can you go against an artificial intelligence na very technologically advanced? And technology doesn't need any permission. So, di ba? Sino ba nagsabing pwede bang mag-develop kami? Wala. Tayo na lang tao ang mag-a-adjust kasi eventually ang nagse-set ng standards ngayon yung artificial intelligence, hindi na yung tao eh. Parang sa voice acting, sabi doon sa isang article, medyo mali-maliin nyo muna para at least magtunog tao. Ibig sabihin, perfect masyado si AI na hindi siya nagkakamali, na kailangan yung tao para lang maging tao siya. Kailangan magkamali-mali ka. Imperfection para yun daw ang humanity, ang magiging human. Well, that's true. But at the end of the day, why would you let people na magkamali-mali when you can use AI as a tool? Yeah. No? Mapapabilis din lahat. Exactly. So anong masasabi mo doon, Mac? No, napaka-importante kasi talaga. Kasi one way or another, doon din tayo papunta eh. Okay. Whether umiwas ka man, yung iba dyan, di naman yan applicable sa akin eh. One way or another, eventually, kakainin ka ng sistema. Yung katabi mo sa bus, katabi mo sa trabaho, gagamitin niya at syempre, mas advanced yun. Yung tao na yun, di ba? Oo, ito na nga lang eh. Di ba, author nga ako ng libro. Isipin mo, it took me how many years bago ko natapos yung award-winning book ko na gusto ko maging voice talent. Tanungin mo ilang taon? 20 years. Oo, kasi nabasa ko rin yun eh. Di ba yung kwento ko doon nagsimula 20 years ago? Yes. Kaya ngayon, AI can help, pero you don't let AI to do it for you. Of course. Kasi parang nagmumukha ka na rin inutil eh. No? Parang, alam mo yan, kung wala kang inputs din na nanggagaling sa'yo, it will just create something na kung anong gusto niya lang gawin. Yeah, para lang din malinaw sa mga nakikinig, no? Again, AI is just a tool. Yung human touch doon, syempre, sa'yo pa rin magagaling yun. Hindi naman yung tatakbo mag-isa. Yun nga lang, ako, matagal na akong AI enthusiast and AI driven eh. Na in fairness with artificial intelligence, since ito yung gusto kong maintindihan ng mga tao. Tayo mga tao, may tinatawag tayong draft. Desperation, rejection, aspiration, and frustration. Draft. No? Ito yung mga bagay na naranasan natin sa buhay natin. Ito yung mga bagay na, di ba, na-desperate tayo, na-reject tayo. Tapos we aspire things na gusto natin mangyari sa buhay natin at makamit natin. And we are all frustrated na hindi natin nagagawa ang isang bagay dahil
limitado tayo bilang isang tao kasi yun lang ang alam natin at yun lang din yung oras natin para magawa yun. Unlike kapag meron kang AI, it can help you transform. You can translate it into something that you want to do. For example, animation. I've been doing animation for the longest time. Sa mga nakikinig, ako po ang kumbaga voice acting director ng Dayo sa mundo ng Elementalia. At ako rin nagboses tatlong karakter doon, si Toti. Yun yung kaboses ng at umanaw nating idol na si Mike Enriquez, yung hanapin ninyo at wag ninyong tarantanan. Yan. Yun yung karakter niya doon. Tapos yung isa naman yung monster, yung si Halan. Yan yung puno na naging monster. Yung sabi niya, hindi siya kailangan magtagumpay. Di ba? So imagine mo yun. During that time, sobrang yan, talagang classical yan. Alam niyo yun, Dayo, first 2D, 3D movie ng Pilipinas yan eh. Ngayon, hindi ko na kailangan acting. Mag-iba ng boses para ma-create ko yung boses na yan. Okay. And through 11 Labs, isang kumpanya na kung saan nandun din tayo, na tayo ang nag-revolutionize sa Filipino voice acting on artificial intelligence. Mas madali na siyang gawin ngayon. Oo. So ngayon, yung transformation na yan, kasi di ba, we're looking for a hero but we cannot find one until we realize that hero is us. Di ba, hinahanap natin yung isang bagay, isang ugali sa ibang tao. Kaya kapag tayo, halimbawa, may tinulungan tayo, tapos hindi natin nakamit o hindi nila binalik sa atin yung pagmamahal at yung respeto na binigay natin sa kanila, na-frustrate tayo eh. Di ba? Na-desperate tayo. So, since AI came in di ba, meron, kasi ako, marami akong mga graphic designer, nakita nyo, mga post yan, nag-hire pa ako. May mga bagay silang hindi magawa. And because of artificial intelligence, nagagawa ko na ngayon. Na kahit ako na lang, na hindi ko na kailangan magbayad pa. So, di ba, it saves money and time. Although, sabi nga, AI will never take your job. But it's the people who knows how to use AI will. Now, how about kung yung taong who knows very, very, very well, baka yung pati yung people who knows AI, maapektuhan na rin. Kahit alam mo yung AI. Ngayon, ang tanong, saan mo siya gagamitin? Anong purpose mo? Anong vision mo? So that draft, mabubuo yan sa transformation. And ikaw bilang isang magsasaka, bilang isang mangingisda, kapatid, no? Ikaw isang estudyante, guro na nakikinig ngayon. Andito kami para tulungan ka. Andito ako, si Mac, at ibang nating mga guests, para mabigyan kayo ng bagong pananaw, bagong perspektibo, bagong idea. Ano ba tong artificial intelligence na ito? At paano ito makakatulong sa akin bilang isang ordinaryong tao? Ayan. Oo, kasi ako, same thing, no? Yung binanggit nyo na draft, siguro sa mga nakikinig dyan na nakaka-relate din kayo. Di ba may mga bagay nga kayo na gusto nyo or gusto nyo maging? And with this tool, very, very powerful tool, nagagawa na natin. No? Kahit paano, paunti-unti. And doon din naman ang goal natin, no? Makamit lahat yan. At dahil dyan, Mac, no? Bago tayo mag-commercial, gusto kong panoorin natin itong mensahe ni Dr. Jose Rizal. Oo, na binuhay siya through artificial intelligence. Ito ay video na kung saan siya ay nananawagan sa mga kabataang Pilipino. Kasi nakalimutan na natin ang ating pambansang bayani. So panoorin natin tong video na to. Okay, sige. Sa mga kabataang Pilipino, ngayon ay araw ng aking kapanganakan. Ngunit ang tunay na kahulugan nito ay hindi lang upang alalahanin ang nakaraan, kundi upang gisingin kayo, ang kabataan, ang sambayanan, sa katotohanang matagal nang isinisigaw ng aking puso. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Oo, pero paano kung ang kabataan ngayon ay nalulunod sa disinformasyon, sa maling idolo, sa pansariling kasikatan? Kaya ngayon, sa harap ng teknolohiya at pagbabago, ito ang hamon ko sa inyo. Mag-focus sa tama, hindi sa mali. Tumindig sa katotohanan, hindi sa chismis. Gumamit ng talino, hindi ng takot. Huwag ninyong tularan ang politikang nabubuhay sa siraan at drama. Hindi lahat ng sumisigaw ay may prinsipyo.
Hindi lahat ng kilala ay dapat tularan. Ang tunay na leader ay tahimik, pero matuwid. Hindi maingay, pero makapangyarihan ang gawa. At sa mga bobong Pilipino, ito ang panahon para magpakatalino kayo. Hindi ito insulto, ito'y panawagan. Panahon na para gisingin ang isip, para hindi kayo laging naloloko ng mga bulaang propeta, mga sinungaling na ginagamit ang Diyos, ang bayan at ang mahihirap para sa pansariling interes. At kayo namang may kapangyarihan sa teknolohiya. Gamitin ninyo ang AI, Artificial Intelligence, para sa kabutihan, hindi para sa kasamaan. Gamitin ito para magturo, hindi manlinlang. Para magpalaya ng isipan, hindi i-brainwash ang masa. Dahil sa dulo, hindi AI ang sisira sa atin, kundi ang maling paggamit nito ng mga taong walang prinsipyo. Mga kababayan, ako, si Dr. Jose Rizal, at ngayong kaarawan ko, hindi ko hiling ang monumento o palakpakan. Hiling ko ang paggising ng isip, paggising ng puso at pagbangon ng bayan. Walang tunay na pag-asa kung walang tunay na pagkilos. At ang pagkilos ay nagsisimula sa iyo. Ngayon ay aking kaarawan, di para sa palakpakan, kundi para sa inyo, mga kabataan. Pag-asa ng bayan, huwag sayangin ang laban. Ang mundo'y puno ng kasinungalingan, politika'y laro ng kabuktutan. Pero may liwanag kung pipiliin mong tumindig sa katotohanan. Oh, gising kabataan, huwag kang patulog-tulog. Ang bayani ay hindi lang nasa libro at monumento. Gamitin ng talino, puso't tangal, dahil may Rizal sa bawat Pilipino. Wag nang tularan ng mga sinungaling, bulang propeta't idol na walang halihing. Hindi lahat ng mainga ay matuwid, hindi lahat na sikat ay dapat sundin. Mga bobong Pilipino, gisingin ng isip, walang masama sa pagpakatalino. Kaibigan, para di ka na maloko, para di ka na gamitin ng sistemang paulit-ulit lang tayong alipin. Oh, gising kabataan, itaas ang boses mo. Sa AI at teknolohiya, gumawa ng bago. Hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Pag-ibig sa bayan, ang tunay na sandigan. Ako si Dr. Jose Rizal. Hindi ko kailangan ng bulaklak. Ang gusto ko ay kabataang may isip na malaya, may pusong makabayan, at may tapang na tumayo para sa tama kahit mag-isa. Oh, gising kabataan, ikaw ang liwanag sa dilim ng mundo. Ikaw ang pag-asa, gamitin ng talino, wag ang galit. Pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Pilipinas is on Viber. Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. AI para sa masa. AI para sa masa. Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, ay daw di lang laruan. Hoy, pang mayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. Ay para sa masa, sa sambayanan. Ay para sa masa, sa radyo bumabayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. Hello, great day. Welcome back sa AI Talks with the Voice Master. Grabe, ang ganda ng music natin, nakakasayaw. Para sa bagong Pilipinas. Ayan. Sobrang nakaka-inspire itong bago nating programa dito sa Radyo Pilipinas. Siyempre, bago ako magpatuloy, nais ko munang pasalamatan ang aking kuya. Si Director Dindo Amparo. Siyempre, si Sir Kiko Flores. At sa lahat ng mga bumubuo dito sa ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, once again, this is the Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. At kasama natin siyempre si Mac Florendo, the voice of magic. Natutuwa ako dito sa kanta na to. Kailangan memorize na natin to. Sa susunod. Oo, kanina pinapakinggan at yung mga tao siguro parang, uy, para tayong nasa FM. Pero nasa AM po kayo dito sa 738 kilohertz dito lang sa Manila. At tayo napapakinggan sa buong Pilipinas sa lahat ng mga radio stations ng Philippine Information Agency. Siyempre, ngayon naman, ito na, very exciting dahil makakasama natin ang idol ko pagdating sa artificial intelligence. Okay, wag na tayong ligot-ligot pa. Because ang ating guest ngayon is the leading voice in artificial intelligence in the Philippines, known for his pioneering works in AI ethics, responsible AI adoption, and social impact through data. Ayan, siya po ay isang technologist, data scientist, an entrepreneur with nearly 3 decades of experience, grabe, sa finance, public health, human rights, food security, and combating disinformation. O siya ay napakarami ng organisasyon at baka maubos ang oras natin pag binasa ko lahat to. Pero he is also a member and of the expert advisory panel for the International Scientific Report on Advanced AI Safety. At syempre, isa sa mga pioneer dito ng PAIBA, no, yung Philippine AI Business Association, na kung saan member din ako. At siya rin ang founder ng napakaraming kumpanya at organization. Walang iba kung hindi ang ating idol, ang nag-iisa at walang katulad, mga kaibigan,
Sir Dominic Doc Ligot. Ayan, palakpakan po natin. Thank you, Pocholo, Mac. Yes. Maraming salamat sa pag-anyaya nyo sa, I think this is the pioneering episode. Yes. So I feel very honored na exactly. naisama Ito nyo pang ako. ating, kumbaga, pilot episode. Maiden episode. At the next time, hindi tayo live kasi ang dami nating mga interviews na sa ibang bansa. Mahirap magpupunta. Pero mamaya, may makakasama tayong international. Doc, eto na. Welcome. Ito na yung pinapangarap natin. Finally, umabot na. Sige, simulan mo, Mac, ang ating discussion with Doc Ligot. Pero bago lahat, pakilala muna po kayo ng galing sa inyo. Well, sige. Dominic Ligot, Doc Ligot po. Hindi po ako doktor. That's actually a nickname. Pero AI has been my life, no? At the very least for the past 10, almost 11 years. Wow. Yung 3 decades of experience, nakuha ko yan from data science and analytics. Actually, related naman yung dalawang field na yun. Kasi data din naman na nagpapatakbo sa AI. Pero I think the first time I saw ChatGPT, I was actually a beta tester. Yes. As early as August 2022. Ano pa nun? GPT-2. Palabas pa lang yung GPT-3. Yes. And natanto ko na ito na yun. This is one of those big moments na rarely ka makaka-encounter ng new technology na talagang papalitan niya lahat. No? Parang internet lang yan once upon a time or personal computer, syempre batang-bata pa tayo noon. Pero AI is the technology of our times. Correct. So, as early as then na decision ko na I'm going to devote a big chunk of the rest of my life sa AI, no? And again, maraming salamat Voice Master for bringing me here. Thank you, Doc Ligot, no? Kasi alam nyo, Doc, ito lang medyo ang AI kasi ngayon ay hindi pa rin kumbaga common. Naririnig ng mga tao. It's the most kumbaga yan ang pinaka-familiar word ngayong taon na to ng 2025. Pero until now, it's like parang internet. Alam ko may internet, but people na walang internet will never understand what's internet. So, kayo, Doc, bilang kayo ang pioneer ngayon sa AI kumbaga ethics dito sa Pilipinas, paano natin ma-reach out yung mga ordinaryong Filipino pagdating dito? I think kung para sa mga nakikinig, sa mga ordinary na citizens, isipin nyo lang yung AI, it's a digital assistant, no? Sabi nga ni Mac kanina, it's a tool. Pero more than that, as you said, parang internet siya. Pero ang internet na pwede mo nang kausapin ng normal. Kasi ang internet, kahit pa paano, medyo may complication pa yan. Kailangan mo mag-search, kailangan mo mag-programming. Sa AI, ginawa na siya as a tool na pwede mo na siyang kausapin na actually na parang kaibigan mo, parang tao. I think, napag-usapan natin kanina, para siyang si Jarvis ni Tony Stark. No? If kumanood kayo ng Iron Man ulit, walang ginawa si Tony Stark doon, kundi pagalitan si Jarvis. O wag niyo pagagalitan si AI. Actually, what you can do is talk to AI, get something out of it. Yan ang tinatawag nating prompting. Pwede natin pag-usapan mamaya. And again, back to it's your digital friend, it's your digital assistant. Pwede kang tulungan sa maraming bagay. Siguro sa ordinaryong Pilipino, AI, digital assistant. Kung ako sobrang baguhan sa AI, paano ko ba ma-access yan? Saan ko ba makikita yan? Anong pwede kong gamitin? Yan, ang kagandahan sa AI kumpara sa kumpara sa mga ibang software, hindi mo kailangan maging IT person para gamitin yan. No? You don't need to know programming. Internet connectivity lang. Internet, kailangan may internet. Or fortunately, pag may internet ka, pwede mo na-access yung AI. No? And walang bayad yan for the most part. May mga free naman. May mga free tier. And kahit sa free tier, marami ka nang pwedeng gawin. Tama. Alam mo ngayon kasi AI is sobrang evolving. Mas mabilis pa sa alas 4 na tinatawag. Kumbaga yung nangyayari ngayon is a million years na in just a second kaya nang gawin Ganon katindi, no, Doc? Hindi, I think ang malaking change, at least especially for me, sanay tayo na nakikipag-deal tayo sa mga bagay na isa lang ang ginagawa. Kunyari, punta ka sa microwave mo. Yun lang ang kaya niyang. Kailangan uminit yan. Kung hindi yan uminit, hindi yan umaandar. Punta ka sa ref mo, kailangan malamig yan. Kung hindi malamig yan, hindi yan umaandar. AI is a technology na maraming ginagawa. Sabi nga nila, it's a general purpose technology. No? Nagsimula yan sa text, parang chatbot. Pero ngayon, any media multimedia na siya. Oo, may video, may images. Pwede mo siyang tanungin ng mga, mga questions that you would ask an encyclopedia. Okay. Actually, encyclopedia siya na pwede mong kausapin.
Yes. That's another way of thinking about it. Pero pwede mo rin siyang tanungin ka about many things, no? Pwede ka magpa-interview sa AI. Ang dami niyang mga pwedeng Ito, gamitin. Doc, kasi ang programang ito ay inihahandog natin sa mga ordinaryong Filipino na naandyan. Magsasaka, mangingisda, tindero, tindera, mga driver. Saan nila magagamit tong AI na to? Bakit ba tayo nandito ngayon? Well, maraming actually from a professional standpoint, kahit anong trabaho, kahit na you're into physical labor, kung sanay ka na may kinakausap tungkol sa ginagawa mo, try mo kausapin si AI, no? Farmer ka ba, fisherman ka ba? Actually, minsan hindi naniniwala ang mga tao. Pwede mo tanungin, paano ba ako magiging better farmer? Paano ba ako magiging better fisherman, no? Pero I think the biggest impact ng AI, yung mga gumagawa ng content. At hindi lang yan mga influencers, mga content creators katulad ninyo. Anyone is doing content. No? May ginagawa kang report, essay sa school, may sinasubmit kang mga Excel sheet sa trabaho, lahat yan content. Pwede kang tulungan ng AI. Well, that's true. It's all about data. Yes. No? Kasi lahat naman tayo, even our history is data. It's written history is a data. So before we continue, I would like to introduce to you our friend from the United States of America who's here he going to be one of the speaker to one of the biggest event for artificial intelligence. Well, before anything else, I would like to introduce to you a 7-year SaaS and high-level veteran with over 15 years of marketing, sales, and entrepreneurship experience. Yan, let's welcome here at AI Talks with the Voice Master dito lang sa Radyo Pilipinas. Ladies and gentlemen, let's welcome my good friend, Mario Aldayuz. Hello, Mario. Great day. Great day. That's the microphone. Yeah. So, there's only one. Anyway, I would like you also to introduce to Doc Ligot, because Doc Ligot is the pioneer, of AI in the Philippines. Well, we can share. We can share a mic. No worries. Okay. So, again, can you introduce yourself first to our listeners? Absolutely. So, my name is Mario Aldayuz. I'm from the USA. I am an AI entrepreneur and expert. I've been in the field for well over a decade, and I love artificial intelligence. So he's here to promote the next event, for tomorrow. Yeah, so tomorrow we have over 1,100 people coming to all over the world. From all over the world coming to our event. Exactly. It's going to be amazing. Because you're from other countries, so that means it's all over the world. So can you share us what to expect on that event? What is the name of the event? Which, of course, I know already because I'm part of it. Yeah. So it's from Salagay and HL Pilipinas. It's going to be the largest event in the history of the Philippines for artificial intelligence. Yes, exactly. And this is legit. It's legit. It's not scam. Because there's so many AI event here in the Philippines, scam. Really? Yeah, I know. I should know, and we should know. Because they're not legit AI practitioners. But for this event, you are all practitioners. Like, most of you are into high level. What is high level at the first place? Yeah, so High Level is an AI operating system for entrepreneurs and business owners. It's a marketing and business operating system, CRM, for customer relationship management for AI and businesses. It's amazing. I love High Level. So for our listeners, to our ordinary Filipino, how can High Level or Go High Level can help them? Absolutely. So High Level can help them by transforming their business and giving them the ability to engage with customers in ways that they've never done before. I mean, it's something that we do every day in the United States. We do every day all over the world. And in the Philippines, this is the first time that High Level is being introduced. And it's going to revolutionize the industry and businesses across the world. Wow. Actually, I'm using High Level and it helped me a lot, especially with my speaking engagement. So sa mga nakikinig po, try nyo, Go High Level. What's the website again? It's www.gohighlevel.com. Yeah. And about the event, still open?
Or no, already the closed? event is sold out. Oh my God. Yeah. No, we already have a line of people waiting to come into the event. That's sad. But of course, for a first time, it's one of the most successful event in this 100%. country. We don't need to market because the event market itself, because everyone needs the value that it will give. Because you as a speaker, I know you flew from the United States, and how many speakers can you tell us who are the speakers behind it? So we have, I know Fur Patel is speaking, Rupert Samuel's speaking, Rupert's with Level Up Marketplace. Fur Patel is one of the original high-level entrepreneurs. We have Gary Capps from ICRM. Wow. We have Aram Abid. You're like, tons of it's people. like the Avengers of AI. The Avengers of AI. That's exactly. What it is. I know them all. 100%, yeah. All around the world, they have like millions of followers. I know. We do. Oh my God. So again, sa mga nakikinig po, ito pong high level, I think is one of the best tool that you can use as an artificial intelligence tool to help your business. So Doc, what do you know about high level? Yeah, actually nasama na ako dun sa isang event nila a couple of months back. I think yan na ngayon yung isa sa mga signs na iniiba na ng AI yung trabaho. Kasi it's very empowering. And high level is an example of how entrepreneurs are getting empowered. So sa mga nakikinig, Doc, sabihin mo nga anong kagandahan ng high level? What's the importance and the good thing about this artificial intelligence tool compared with other tools that you need to buy each one by one, and this one, what's the difference? Well, ang nararamdaman ko from the people na nakasama ko dun sa event, yung high level tool was designed around an entrepreneur. Yes. Hindi katulad ng ibang software na ikaw yung mag-a-adapt. Okay. Yung software actually ang nag-a-adapt sa'yo. So regarding that, Mario, so what's the advantage of using GHL to ordinary people? Is it cheap, or can anybody just buy it, or how was it? I mean, it's very affordable. It's one of the most affordable tools on the market, but I think the problem is you're looking at it as a cost center. Yes. And really, it's a profit center. Yes, it's an opportunity. Okay. It's a value add to your business. It's something that helps you bring in customers, helps you engage with customers. It does everything that you need a system for your business to do. So it's not a cost. I wouldn't say it's expensive. I wouldn't say it's cheap. I would affordable. Say it's, affordable. I wouldn't even say it's affordable. I would say it's a money maker. Yeah, it's an investment. It's an investment Exactly. that will bring you dividends. That's good, because right now Mario is having fun here in the Philippines. I know you've been here for almost 2 weeks, and what can you say about the Philippines? I absolutely love the people, the culture. It's one of the most hardworking places I've ever been. Yes, we are. I love it, but sometimes it's not about working hard, it's about working smart, and that's what high level does. It helps you work smart. Yes, exactly. And that's what we're going to do, because you'll be part of the AI Talks. Because in our next episodes, it will be recorded, but of course, a lot of speakers will have a chance to speak also. So, Doc Ligot, we only have 10 minutes to go. It's time flies when we're having fun, right? So ngayon po sa mga nanonood, ito po ang kauna-unahan na AI radio show sa buong mundo. Kasi most of the shows are podcast, at ito po ay makakarating mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula Tawi-Tawi hanggang Hulo-Sulu, hanggang Batanes, Ibatan, name it, naririnig po tayo. At ito na po ang chance natin matuto sa artificial intelligence. Doc, sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin sa mga nakikinig natin na mga ordinaryo at mga mamamayang Pilipino. Sa akin, simple lang naman. Give AI a chance. No? Kasi marami mga misconceptions dyan. Correct. Mawawala ng trabaho, etc. Give it a chance. Try it out. Di mo naman kailangan maging eksperto para gumamit ng AI. Pwede kang maging eksperto actually by using AI. Yan. And
siguro wag nating isipin na para siyang Terminator. Kasi masyado tayo nagpapaniwala sa mga pelikula, no? Misconception. Science fiction. Actually, may mga tao who are actually in fact experts. Mga professor pa nga. At sila ang unang nagsasabi na AI is dangerous, ganyan. Actually, tao pa rin yun. Tao. Yung nasa likod. Tao pa rin It's yun. always us. Sabi ko nga lagi, Doc, no? AI is who we are. Yeah. AI is us. We just become a better or bitter version of us. Exactly. Kasi you are what you do, eh. You are what you put in. Like gigo, giga, garbage in, garbage out. Good in, good out. So anything that you want to, any tips po sa mga ordinary nating mamamayan at mga tagapakinig or even sa mga professional, ano bang meron ngayon at sa future, kasi past tapos na yan. Anong meron ngayon sa AI at paano nila magagamit ito and in the next few years to come? Ako, magsisimula yan sa productivity. No? Kung ano yung kaya mong gawin ng isang oras, kaya na ng 30 minutes or kaya na ng 5 minuto, malaking bagay exactly. yun. No? It saves time. Yeah. Second, yung creativity. Yun. Kasi minsan, aminin na natin, sa everyday, nakakabobo minsan no? ang araw mo. So magandang meron kang pwedeng tanungin. You can ask AI at any time you need an idea, bibigyan ka niya. And then finally, knowledge. Yeah. Iba na yung level ng AI ngayon. Dati nga, tuntua tayo na may Wikipedia tayo. Totoo yan. Pero in a way, minsan mahirapan ka pa rin kumuha ng info. It's still data, no? AI is all about data. It's like a baby na walang alam until you teach them, until you develop them, until you train them. Wala namang alam yan. It will not work on its own, right? Tama po ba, Doc? Oo. So yun yung 3. Productivity, creativity, tsaka knowledge. Doon ka magsimula. May gusto kong itanong kay Doc. Doc, kasi AI is really, it's an opportunity for everyone. Pero nabanggit kasi kanina, siguro, yung AI ethics. Bakit may AI ethics? May kailangan ba silang iwasan or mas malaman? Well, yun nga eh. Kasi nga yung AI, sinabi natin kanina, general purpose. Pwede kang gumawa ng kahit ano. Kahit kalokohan, pwede kang gumawa. Yun na nga. So, isipin nyo, ba't nauso bigla yung word na ethics nung nauso yung AI? It's because humans, we have to be ethical din about exactly. ourselves. So, ganun din yung gamit mo ng AI. Hanggang ngayon naman, unethical marami, di ba? Nagkataon lang na AI ang pinag-uusapan natin. At ano nga dyan nauuna pang matuto ng AI yung mga bad guys. Yes. Yun nga yung sinasabi natin. We are the good guys. Sabi nga, for evil to prosper is when good men do nothing. Yes. So we are the good guys, right? We are the good guys. And how about you, Mario? What can you say about our audience, and how can AI help them, especially with what you do? Absolutely. I mean, AI can help them it can generate leads, it can help them to capture leads, it can help them to stop missing phone calls. I mean, it can help them to converse with their customers. It can do so much stuff, but the key is that you just have to go to ChatGPT and ask AI, how do I get started? Wow. That's like the number one thing is just go ask it how to get started. It's like a God sent to us because, for me, we're talking to God directly and it answers. It does. Right? It's very controversial, but I guess, God gave us AI to help us. It's true. So, again, another controversial question. What can you say about these so-called gurus, AI gurus that don't really teach, but they just want to earn from, from fear and other things that, They're the same as every other innovation, and they're the same as every other change that we've had across history. They're just trying to profiteer and make money off people. The key is you have to go explore it for yourself. Exactly. You have to go try it and learn for yourself. Okay. That's the most important piece. Ignore the gurus, ignore the experts. You learn by yourself. Learn from because it will teach you. Exactly. It's you don't need them to teach you. Exactly. Like, you don't need an expert to teach you how to use AI. AI will teach you how to use AI itself. It will give you profit strategies. It will give you every Instagram and Facebook post you need to post. That's true. It'll do everything for you. Just ask the question. And we are now living in the best time in this world, right? It's the greatest time in the world. Exactly. Anybody can become an entrepreneur now. Yes. Anybody can. No one can control. No one can control you. No one can keep you down. This is the empowerment time for the Filipino people. Oh, that's good.
And right now, I believe a lot of companies will be affected, and a lot of jobs will be lost. So what can you say about it if that's the case? It's not that the jobs will be lost so much as they will evolve. The jobs are changing. You're going to get left behind if you don't use AI. The people that are resistant to it, the people that are afraid of it, they're going to get left behind. The rest of the people, they're going to prosper. They're going to become better entrepreneurs, better business people. Exactly. So that's why we are here to help them. Exactly. We are not gatekeepers. No, we're here to give them value. Exactly. Oh my God, time is running fast. It's already 8:58. We only have 2 minutes, and it's time to say goodbye, everyone. Any last word, Mario? Just go to ChatGPT and ask it, how do I get started? That's it. That's all you have to do. And you can become anybody can become an entrepreneur now. Anybody can do this. How about you, Doc Ligot? Sa akin, maraming salamat ulit sa pag-anyaya nyo sa maiden show nyo. Marami pang kailangan i-discuss. So, looking forward sa mga future discussion. At abangan nyo, marami pong mga tips and sa mga next episode kasama natin si Doc Ligot. Oo, sige. Maraming salamat din. Thank you, Doc. And of course, aking partner, Mac. Yun, again, maraming salamat dito at nakinig kayo sa aming first episode, no? Again, marami tayong pag-uusapan, marami tayong matututunan at sama-sama po tayo dito. Yan. And of course, I would like to say thank you. Maraming salamat sa ating mga technicians, si Sir Rolly Bumatayo, Jobel Lustre, and ating executive producers, Christopher Tirambulo, at syempre si Ronel Abundo. Once again, maraming salamat. Ito po ang inyong nag-iisang AI Voice Master, ang authentic innovator, Pocholo De Leon Gonzalez. Hanggang sa muli, next week, magsama-sama tayo. Dito lang sa nag-iisa at walang katulad, ang AI Talks with the Voice Master. Thank you. God bless. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita